Kaibigan, isang napakaligaya at maunlad na bagong taon sa inyong lahat ngayong 2024. Pinagpala tayo ng ating Diyos, kaibigan, sa nakaraang taong 2023 at dalangin natin na ngayong taon 2024 ay patuloy na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay gabayan tayo at pagpapalain tayo at tayo'y nananatiling tapat sa Kanya hanggang sa Kanyang malapit na pagdating. Ibalik natin ang papuri sa Diyos sapagkat tunay na nararanasan natin at patuloy na Siya'y nagpapaubaya, nagkakaloob ng biyaya araw-araw sa ating buhay at may katotohanan na tayo ay patuloy na naglilingkod sa Kanya. Pinapag-aralan natin ang Kanyang mga salita na ito'y nagbibigay ng katatagan at lakas ng ating pananampalataya hanggang tayo ay naglilingkod at huwag tayo bibitiw sa ating pag-aaral sa Kanyang mga salita at lalo tayo'y susubaybay sa programang itong Oras ng Pag-aaral. At sa pamamagitan nito ay may taas natin ang Kanyang pangalan. Narito tayo sa Hope Channel Philippines na ang Panginoong Diyos ay gumagabay sa bawat isa sa atin. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral ngayong oras na ito. Binabati ko ang lahat ng mga viewers natin dyan mula sa Melbourne, Australia, Southwest France, Singapore, sa may Sacramento, California, sa may Riyadh, Saudi Arabia, dito sa Pilipinas, sa may Pasita, Gumaca, Lucena, San Pedro, San Simon, sa may Dilasag, Mambusaw, Capiz, Burgos, Leyte, sa may Pila, sa may Aurora, sa may Danao, Romblon at buong mundo. Kung saan man ikaw, kaibigan, pagpapalain ka ng ating Panginoong Diyos. Maraming salamat sa mga nagsulat sa mga comment section natin. Dinadalangin namin kayo na kayo ay patuloy na pagpapalain ng ating Panginoong Diyos. Ang ating bagong makasama dito sa studio ngayon ay ating mga kamanggagawa sa ating Panginoong Diyos. Ang unang batiin natin dito ay si Pastor Joel Abunales Jr. Siya po ay makikita ninyo sa kanyang programang Dear Pastor PH. Kumusta kayo, Pastor Joel? Isang mapagpalang oras po sa inyo lahat, mga ginigilo na manonood. Ganon din po sa inyo, Pastor Urbi. Maraming pong salamat sa magandang pagkakataon na ito na pinagkaloob ng Panginoon upang makasama po ninyo sa ating pong oras ng pag-aaral. Ako po ay masaya, Pastor, na makasama dito po sa inyo pong programa. Maraming salamat. Ang pangalawang makakasama natin dito ay walang iba kundi ang ating butihing kaibigan, Pastor Jerry Estabilio. Siya po ang ating Stewardship Director dito sa North Philippine Union Conference. Kumusta kayo, Pastor Jerry? Mabuti, Pastor Ray, at tayo ay bumabati rin sa mga kapatid. Nagpapasalamat ako, Pastor Ray, sa iyong pagkakataon na muling makabalik dito sa oras ng pag-aaral. Nung nakaraang taon sa first quarter ay pinangunahan po namin nila Pastor Ray at ni Pastor Gatos ang pag-aaral po sa ating stewardship, ang ating pong team sa first quarter ng 2023. At ngayon po ay inagagalak ako na makasama dito muli para ho ang ating pag-aralan naman ay ang aklat ng mga awit na kung saan ay napakaganda po nito. Subaybayan po natin at samahan niyo po kami sa tuwing i-broadcast po ang mga pag-aaral na ito. Salamat po. Tayo'y manalangin. Panginoong Diyos, narito pa ang bawat isa sa amin. Hinihiling po namin, Panginoong Diyos, ang iyong presensya sa pamamagitan ng ministeryo ng Banal na Espiritu. Madama namin at magkaroon kami ng karunungan, kagalakan sa pag-aaral ng iyong mga banal na salita. Pagpapalain ng bawat isa sa amin, Panginoon Diyos. Nawa po ay patuloy kayong gagabay sa amin at magkaroon kami ng patuloy na katatagan ng aming pananampalataya. Basbasan ang bawat isa. Patawarin kami, Panginoon Diyos, sa aming mga kasalanan. Ganon din po ang pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Ito hiling namin sa patamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang ating temang pag-aaral ngayong buong trimestre mula sa Enero, ngayong buwan na ito hanggang Marso ay may pamagat na mga awit. Ito po ang ating bagong leksyon. Kung nagnanais ang bawat isa sa inyo ay dumulog lang kayo sa amin at padadalhan namin kayo, mga kaibigan at mga kapatid, upang patuloy ninyong pag-aaralan ang ating bagong leksyon ngayong trimestre, ngayong taon.
At matatagpuan natin dito ang ating Diyos, kung ano ang tagpuan ng Diyos at tao sa puso. Mapapag-aralan natin dito sa awit na ito, ang aklat ng awit na ito na ito'y punong-puno ng pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos, pananalangin, kagalakan, papuri, kalungkutan at pag-asa sa mga pangako ng ating Panginoong Diyos sa kanyang mga nilalang. At marami pang iba. Ilan lang ang ating nabanggit tungkol dito, kaibigan. At napakaganda ang aklat na ito, kaibigan. Kaya sana huwag kang mawawala. Kundi habang pinapanood mo ito ay i-share mo sa mga kaibigan ang programang ito at sa mga katrabaho, sapagkat napakaraming mga hiwaga na naihinanda ng Panginoon Diyos sa aklat na ito na ipapabatid ng Panginoong Diyos para sa iyo ngayong tremestreng ito. Kaya ang ating pag-aaral ngayong linggo ay may pamagat na paano basahin ang mga awit. At ang talatang sa uluhin ay matatagpuan sa Lucas 24, versikulo 44 at 45. Ito po yung sinasabi. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo noong ako'y kasama pa ninyo, na kailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nakasulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moses, sa mga propeta at sa mga awit. At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Kaibigan, napakaganda ang ating unang paksa ngayon na ituturo sa atin kung paano tayo mag-aaral sa libro o kaya aklat ng awit na ito. At malalaman natin ang kabuuan ng ating leksyon sa pamamagitan ng 3 punto, kaibigan. Ang 3 punto ito ay mayroong 3 I. Una, inspired praises. Ang pangalawa ay inspired prayer. At saka ang pangatlo ay inspired psalmist. At napakaganda sapagkat ituturo sa atin ni Pastor Joel kung ano yung ibig sabihin ng inspired praises. Pastor Joel, ipaliwanag mo nga kung anong ibig sabihin nito, kaibigan. Ayan, maraming salamat po, Pastor. Since ang ating pong lesson ay nagpapatungkol sa kung paano uunawain, pag-aaralan ang aklat ng mga awit, importante rin muna, mga kapatid at mga kaibigan, na maintindihan natin ano ba yung uri ng pamumuhay o pananaw ng bayang Israel tungkol sa pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Tatandaan po natin na hindi lang communal or pang-public yung worship, maging sa personal nilang buhay, kanila itong inaangkin. Ibig sabihin, puro papuri sa Diyos. Binabanggit yung sa Book of Psalms, yung word, sa Hebrew word na telihim. Ibig sabihin ay praises. Yung sa Septuagint naman, yung sa Greek word na salmoi. Nang ibig sabihin, part ng buhay ng ancient Israel yung pagsamba. Pagpupuri sa Diyos. So hindi lamang ito personal, kundi maging sa public, yung community of faith, binabanggit din ito. In fact, maging sa mga religious festivals nila, naka-incorporate itong mga awitin na ito, mga praises na ito. At isa rin siguro, Pastor, ang magandang tandaan ng ating mga manunood, na yung pag-intindi sa Book of Psalms, it's not about the psalmist. Hindi yung about sa sumulat. The Book of Psalms talks about God and Christ Himself. It's all about God. It's all about His works. It's all about His majesty. Hindi ito tumutungkol sa kagilagilalas na ginawa ng mga salmi, sino mang sumulat. Ito lahat ay patungkol sa ginawa ni Jesucristo sa buhay nila. Kaya dito nga, Pastor, pumapasok yung usapin tungkol sa praises. Pag sinabing pagpupuri at pagpraise sa Diyos, ano bang ginawa ng Diyos? Ano ba yung specific or yung mga bagay na kanyang ginawa sa bayang Israel, sa personal na buhay nila? Kaya dito sa lesson natin, Pastor, binabanggit din dito yung sa Songs of Ascents, from Psalm 120 to 134, from 3 major festival like yung Egyptian Hallel. And even sa mga celebration, Pastor, sa mga celebration nila, naka-incorporate din yung praises, yung pag-angat sa Diyos. Kaya dito sa Book of Psalms, wala tayong makikita na itinataas ng psalmist,
yung kanyang sarili, kundi itinataas yung kapangyarihan ng Diyos. So kumbaga sa lesson natin, binabanggit po dito yung worship in every season. So lahat ng aspeto, lahat, malungkot ka man, masaya ka man, nagpapasalamat ka man, kasama pala dito, Pastor, yung praises, yung adoration sa Diyos. Gaano kahalaga ito, Pastor, sa buhay natin na kahit sa deepest part or darkest moments of our lives, gaano kahalaga at nakakatulong sa atin spiritually, physically, emotionally, na nananatili yung praises sa ating Diyos. Dito natin mauunawaan yung perspective ng Book of Psalm na malungkot man o masaya, nandun yung pagpupuri sa Diyos, praises sa Panginoon, yung word na telihim, yung praises, pag-utter ng mga praises sa Panginoon. At nakasama po dito yung minag-magnify, kumbaga itinuturo nito na dapat sa lahat ng aspeto ng life natin, malapit pa rin tayo sa Diyos. At pangalawa, yung, Pastor, ibang usapan ito pag sinabing Thanksgiving. There are times sa life natin na pagka nakakaranas tayo ng matinding mga o masisidhing dagok sa buhay natin, minsan nawawalan tayo ng pasasalamat sa Diyos kasi we are thinking na iniiwanan tayo ng Diyos. Pero dito, the Book of Psalm teaches us to always be thankful in all aspects of our lives. At meron pa dito yung word na binabanggit ng lesson natin, Pastor, yung lament, di ba? Ito yung parang malalim na mga pag-iyak, malalim na pagkatawag natin sa Diyos. Itinuturo ng lens ng Book of Psalm na maging sa mga pag-iyak natin, dapat itaas. Imagine mo, Pastor, umiiyak ka na, pero ang Book of Psalm teaches us na itaas mo lagi ang Diyos. Kaya hindi ko alam, Pastor, siguro you can give some examples of it maging sa personal life natin. Paano kaya ito umiiyak ka na, pero dapat merong pag-praises sa ating Panginoon. Meron pang tinatag na wisdom psalms, yung mga salita na kung paano yung direction sa life ng isang believers, kung paano ida-direct tayo towards life, toward God. And merong binabanggit din dito yung royal psalm, yung kingship. Ito pa, kingship. Yung about sa kingship ni Christ, judgment ni Christ, tinuturo rin, Pastor. Kasama ito sa praises. Kumbaga, madadaanan ng ating lesson sa ilang pagbabasa po natin sa aklat ng mga awit na itinataas yung kaharian ni Kristo, yung kanyang pagiging hari. At ano pa, may binabanggit dito, isa rin sa nakita ko maganda dito, Pastor, in reading Psalms, yung historical Psalm. Kasi mababasa natin sa ibang mga aklat ng Psalm, una, tawag dito, binabanggit nila na ikaw ay naging tapat sa mga ninuno namin, hindi ba rin ikaw ay magiging tapat din sa amin? Kumbaga kiniklaim ng psalmist na ito na hindi ito about us. It's all about God. It's all about God Himself. It's all about Christ Himself. So sa aspect na to, Pastor, yung praises dapat naka-incorporate siya sa life natin, hindi lamang masaya, malungkot, ano man ang emotions natin. Kaya nga, this is a song of every season. Ang pagtataas sa Diyos, Pastor. Ganda. So, ito'y itinutukoy niya na ang bawat isa sa atin ay magkaroon tayo ng inspired praises. Kahit nasa gitna ka, kalagitnaan ng mga pagsubok, kalagitnaan ng mga pagdadaing, ay ikaw pa rin ay nakatuon sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga sinasabi dito sa Psalm 61 verse 1 na sinasabi, basahin natin, "Pakinggan mo, O Diyos, ang aking daing. Dinggin mo ang aking dalangin. Mula sa dulo ng lupa ay tumatawag ako sa iyo. Kapag nanlupaypay ang aking puso, ihatid mo ako sa bato ng higit na mataas kaysa akin." Naganda. Kaya sinasabi niya na kahit ang bawat isa sa atin ay naghihirap, pag ito'y binasa mo, magkaroon ka ng inspirasyon ang Panginoon Diyos ay hindi nagpapabaya, kundi bagkus nandyan pa rin ang Panginoon Diyos na umaalalay sa atin. Kaya ang libro o aklat ng awit ay isang koleksyon, isang mga sulat, isang mga testimonyo ng pagbibigay, pagsamba, pagbibigay, pagtaas ng pangalan ng ating Panginoong Diyos. Kaya napakaganda na ang libro ng awit, kaibigan, ay basahin natin, i-memorize natin, at bigyan natin ng tono. Kagaya ng mga iba, mga pastor, may mga tono-tono na ito na nagbibigay inspirasyon sa atin kung ito'y ating inaawit.
sa ating mga pagsamba, ating mga panalangin. Yung salmo at saka himno ay halos magkapareho sila. Kaya lang may mga pagkaiba sila ng mga ibang mga bagay. Kasi ang himno na tinatawag ay collections pa rin ng mga awitin patungkol sa Diyos. Papuri. Papuri sa Diyos. At merong evangelism siya. Merong patotoo siya. Halos ganito rin ang awit na ating tinitingnan dito na sinasabi ng mga nagsulat nito, kaibigan. Ang mga nagsulat dito ay marami. Hindi lang si David pala. Merong initingnan ko dito ay awit ni Asaph. Yung mga sons of Korah. Si Moses din. Si Solomon din. At mga ibang mga writers. Kaya ang awit na ito ay hindi lang nagpatotoo ng isang tao na sumulat, kundi maraming mga nagpatotoong mga sumulat nito na iisa ang author niya, ang Panginoong Diyos. Kung paano itataas, kung paano bigyang papuri at i-magnify, sabi mo kanina, Pastor Joel, ang Diyos na manlalalang at gumawa ng langit at lupa. Kaya ma-inspire tayo pagbasahin natin itong awit na ito, no, Pastor Jerry. Yes. Kaya pupunta tayo sa pangalawa. Kung anong ibig sabihin nitong pangalawa na sabi dito ay inspired prayers. Wow. Sapagkat ang awit ay punong-puno din ito ng ng mga awitin na panalangin. Kaya ito'y susunod na pag-aralan natin sa susunod na linggo. Pero ang sinasabi nito ay inspired prayers. Ano ibig sabihin nito, Pastor Jerry? Salamat, Pastor Ray. Ito pong bahagi ng ating leksyon ng pag-aaral po ng Salmo o mga awit ay ipinapakita po na ang awit po ay katulad din ng ibang mga aklat sa Biblia na kinasihan ng Panginoon. Kaya po ang tawag ay inspired. No? Inspired. Kinasihan ng Panginoon. Kung kinasihan ang manunulat na si Santiago at naisulat niya ang aklat ng Santiago dahil sa kanyang mga karanasan, ay ganun din ang awit o mga awit. Tinawag itong inspired prayer sapagkat nilalaman din po ng mga chapter o mga kapitulo, mga sitas ng bahagi po ng 150 chapters, no? 150 chapters ng mga awit ay meron po dong mga bahagi ng mga panalangin, mga hibik na iba't ibang mga karanasan, pagtawag sa Diyos. Kagaya nga po ng sinabi po ni Pastor Joel kanina, ito po ay pagtatanghal ng lubos na pagtitiwala sa Diyos. Ang aklat po ng mga awit ay may bahagi po na sa pamamagitan po ng mga panalangin ay ipinakikilala po kung ano ang personal nilang pagkilala sa Diyos. Kaya po nakapagpapatibay po ito ng ating pananampalataya. Kung halimbawa po, ang talata po na binabanggit po sa 2 Samuel, mayroon po nakasulat doon na sa 2 Samuel 23:1 and 2, ay binanggit po doon na si Haring David ay bumuo ng isang awit na may kasama pong binabanggit na inspirasyon ng Banal na Espiritu, 23:1 and 2. Ang sabi po doon ng tala, ngayon ito ang mga huling salita ni David. Ang mga sinabi ni David na anak ni Hese, ang sinabi ng lalaking inilagay sa itaas, ang hinirang ng Diyos ni Jacob, ang matamis na mang-aawit ng Israel. Ang Espiritu ng Panginoon ay nagsasalita sa pamamagitan ko. Kaya ang tawag sa kanya ay inspired prayer. Ang kanyang salita ay nasa aking dila. Sino yung nag-i-inspire ng mga salita ng Panginoon? Binanggit po yan ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma 8:26-27. Ang sabi pong ganoon, at gayon din naman ang Espiritu ang tumutulong sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu mismo ang namamagitang may mga daing na hindi maipahayag. Ngunit ang Diyos na sumisiyasat ng mga puso ay nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu sapagkat siya ang namamagitan dahil sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos.
Ibig sabihin po, ang mga tala na may kinalaman po sa panalangin dito po sa aklat ng mga awit ay hindi po ito galing sa hibik mismo ng tao, kundi ang taong may hibik ay pinuspos ng Espiritu Santo na nakapagsalita po siya ng mga panalangin. Mapapansin po ninyo na ang mga panalangin na mga awit dito po sa ating pag-aaralan ay sinasabi po dito na personal na tinutukoy ng mga awit ang Diyos bilang number 1, yung mga personal na pagtawag Diyos ko o Panginoon ko, aking hari, na madalas na humihiling ang mga awit sa Diyos na pakinggan ang aking panalangin, isaalang-alang, sagutin mo ako, iligtas mo ako. So ibig sabihin, ito po ay mga dynamic na mga pananalita ng pakikipag-ugnayan ng isang taong manunulat ng mga awit tungkol po sa pagkilala nila sa Diyos. Kaya ang tawag natin di inspired prayers. So yung mga hibik, ayon sa kanilang mga naranasan, Pastor Ray, mga hibik na mga karanasan nila, mga panalangin ay inudyok ng Espiritu sa taong sumulat nito para siya po ay makapagsulat ng mga karanasan ito na maghihikayat sa lahat ng mga taong babasa na magtiwala sa Diyos sa anumang sitwasyon na pinagdadaanan natin sa buhay. So kaya napakaganda ho itong pag-aralan. Maraming salamat, Pastor Jerry. Napakaganda ang awit na ito sapagkat tuturuan tayo kung papaano yung una ay inspired praises. Papaano tayo magbigay ng papuri sa Panginoong Diyos. Dahil ang tao hindi sanay magbigay papuri. Yeah. Sa kanya sarili pwede. Pero kung sa Diyos, narito na. Basahin lang natin ang Salmo. Tuturuan tayo kung paano tayo magbigay papuri sa Panginoong Diyos. Yung pangalawa na punto na pinaliwanag mo, inspired praises, tuturuan na naman tayo kung paano magkaroon ng tunay at totoo na nasa diwa ng pusong panalangin. Kaibigan. Kaya kung nais mong magkaroon ng mas malapit na relasyon sa pagbibigay kapurihan sa ating Panginoon Diyos, ay basahin natin ang awit. Kung paano naman tayo manalangin na mas malapit na panalangin sa ating Panginoon Diyos dahil hindi tayo marunong manalangin, ay dito tayo. Kaya nga't sinasabi ng ating Panginoong Jesus ay minensyon niya sa ating memory text ay hindi lang yung mga libro ni Moses na sinulat niya, ang mga propeta, kundi ang awit. Kung ibig sabihin, ang libro ng awit, itong awit na ito, na aklat na ito ay totoo na naririto, na totoong karanasan ng mga tao nung nagsinauna. Kaya sapagkat ito'y minensyon ng ating Panginoong Jesus, kagaya hindi lang yung karanasan ni Noe, karanasan ni Jonah, kundi ito rin, itong aklat ng awit na ito. Kaya kaibigan, napakabuti ng Panginoon Diyos. Pinapatunayan ng ating Panginoong Jesus na ang libro ng awit ay magbigay ng inspirasyon kung tayo man nasa lagitnaan ng kahindik-hindik na kahirapan, ay basahin natin ang libro ng awit at panalangin. Ang pangatlo dito ay napakaganda. Kung mamarapatin natin na inspired psalmist, Pastor Joel, ano ang ibig sabihin nito? Makikita natin, Pastor, natuklasan din natin, nabanggit mo na din kanina na hindi lang pala isa ang author ng Book of Psalms. Kumbaga, iba't ibang mga author siya. So, para makita natin yung iba't ibang mga di ba kanina nabanggit ko, nasa Psalm mayroong tinatawag na historical Psalm. Okay? So, para maintindihan natin, may iba't ibang yugto pala yan ng mga istorya, historical context, kung bakit nasasabi ng author na yun yung mga words na gano'n. Bawa, hear my cry, deliver us, redeem us, restore us. Kailangan natin makita yung iba't ibang mga sections. Like dito, binanggit sa ating lesson, kumbaga ito, kumbaga sa ating hymn, di ba, pag tinignan natin yung index, makikita natin doon parang may distribution ng kung saan mo makikita to. Ganon din sa Book of Psalms. Sa 5th century BC, may division na ginawa sila Ezra and other scribes kung paano, kumbaga, yung division na ito, kung paano titingnan at uunawaing maigi yung Book of Psalms. So, ang binigay po dito sa yung Psalms chapter 1 to 41,
So, kung may mabasa, kung mabasa to ng reader kagaya natin, maintindihan natin na this is a conflict between David and Saul. So, this historical context pala nito nung Psalm 1 to 41, it's about David's experience against King Saul, 'di ba? Kumbaga, ito yung mga prayers na binabanggit niya, yung his lament over his disappointment, panaghoy niya laban sa mga kalaban niya. So ito yung context noon sa Psalm 1 to 41. So pangalawang section, yung Psalm 42 to 72, it's about kingship of David. Binabanggit dito yung paghahari ni David, di ba? Ito pala maintindihan natin. So when we read Psalm 42 to 72, pag may nakita tayo dyan ng idea ng kingship, royalty, di ba? May tinatawag na royal psalm. It also talks about yung kapangyarihan ni David during his kingship. Di ba? So, yan, makikita natin iba't ibang mga idea. So, yung third section, 73 to 89, ito yung tinatawag ng mga wars na ito against Assyrian during 8th century BC. Kaya nga sabi dito, it is a collections from the sons of Asaph and Korah. Kumbaga, mga awitin ito ng mga pagtatagumpay. Mga awitin ito how God delivers His people, how God rescues His people. So yan pala yung mga idea na maiintindihan pa. Oh, ito pala yun. Ito pala yung historical context. Ito pala yung nangyari. Bakit binanggit ng author ito? Yung pang-apat, yung 90 to 106, ito yun yung tinatawag na theological evaluation after destruction of Jerusalem 586 BC. Kumbaga, it's also collection of praise psalms, di ba? So makikita natin yun yung mga key elements after nung mga pangyayaring ito sa Jerusalem. And last, yung final section, yung 5 from 107 to 150, it's all about praise and reflection after the exile. Kung makikita mo, celebration to yung sa last part na to. Kaya makikita mo, sing to the Lord, a new song. May binabanggit pa ng mga instruments. So, it's all about God's victory. It's all about yung pananaw niya, yung mga hallelujah. Kaya pag makikita nyo sa every section na to, lalo sa last part na to, binabanggit yung word na hallelujah. Even sa mga iba't ibang translation ng Bible, makikita nyo yun. At the onset of the biblical text, nakalagay doon, hallelujah. Puro pagpupuri sa Panginoon. Dito nakita ko, Pastor, na grabe yung devotion ng every author ng Psalm na to. Yung faith, yung profound faith nila, yung kanilang pagtitiwala sa Diyos sa kabila ng kanilang pinagdaanan. Sa dulo ng kanilang mga statement, pinabanggit, you are our stronghold, you are our refuge. Pero, on the other hand, may mga pinagdadaanan din silang discouragement dito, Pastor. Kaya nga, when we say inspired psalmist, although may human element to language nila Kaya makita may language talaga to. Minsan may makakausap tayo na, salita lang naman ng mga tao yan base sa experience nila. Ako, marami akong mga ganyan nakakausap, Pastor, na hindi ko mapapaniwalaan yan na salita ng Diyos kasi salita ng tao yan, experience nila. May mga binabanggit sila niya na words of their own. Pero bakit natin sinasabi na inspired psalmist? Kasi even though the language are coming from human themselves, pero the words are coming from the Lord Himself. So, ibig sabihin, inspired ang Book of Psalm. Hindi natin siya kinakailangang i-reject. Ang Book of Psalm ay salita ng Diyos based din doon sa key text po natin na binabanggit si Jesus mismo. Ang Book of Psalm. Si Jesus mismo nag-quote, di ba, Pastor? Ang Book of Psalm magtuturo papunta sa akin. Yeah. So, kahit na ito ay written by different authors, but that concludes na pupunta lahat kay Kristo. Papunta lahat kay Jesus ang mensahe ng Book of Psalm. Kaya pala, Pastor, nung kinakausap ng Panginoon yung mga skriba at mga Pariseo, tinutukoy niya yung tungkol sa kanya. Nag-quote siya sa Psalms. Yun yung Psalms 110 verse 1, Pastor. Kinote niya doon na mismong yung manunulat na si King David, ang tinutukoy niyang Panginoon ay si Jesus, no? Sabi doon ay ngayon, si David mismo, sabi ng Panginoon, ang nagsabi sa aklat ng mga awit, sa aklat ng Lucas 20, 44, 43, kinote ni Jesus yung mga awit 110 verse 1. Si David daw mismo ang nagsabi sa aklat ng mga awit, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan hanggang sa aking gawing tungtungan ng iyong paa ang iyong mga kaaway. So sino tinutukoy ni King David na Panginoon? Si Jesus yun, yung Messiah na darating.
Kaya bago pa ipinanganak si Jesus mag-incarnate, kilala na po ni King David yung darating na tagapagligtas. Walang iba kundi po si Jesus Christ. Kaya napakaganda po, na-inspired po talaga siya dahil sa pagbibigay ng pag-asa na darating ang Kristo. Totoo nga kaibigan na ang libro o aklat ng awit ay walang ibang tinutukoy kundi ang Diyos. Na siya pa rin ang pinupuntahan at dinadakila sa lahat ng mga bagay. Sapagkat dahil sinabi dito na anak ni David, siya nga si David ang pinakasalmista na pinakamaraming sinulat dito, mga kapatid. Pero ang anak ni David na tinutukoy dito ay ang ating Panginoong Hesus pa rin. Mga kapatid, na ang karamihan na alam nila na yung darating na anak ni David ay si Kristo nga, pero ang alam nila ay kagaya ni David na itatayo niya ang kanyang kaharian na ay yung conqueror. Yes, pero yes. hindi pala yon, kundi ang ating Panginoong Hesus ay conqueror of hearts. Kundi nagkaroon siya ng malawakang turo na ang bawat isa sa atin ay ibigay natin ang buhay natin sa ating Panginoong Hesus. God will conquer our hearts para magkaroon tayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Napakaganda itong example dito sa Sons of Korah na sulat ni Korah dito sa may awit 42. Gusto kong basahin dito. Kapatid, sabi niya, kung papaanong ang usa ay nananabik sa batis na umaagos, gayon nananabik ang aking kaluluwa sa iyo, O Diyos. Isang awitin ito, inihalin tulad ni Korah ang kanyang buhay ng isang usa na naghahanap ng tubig. Na yung tubig na yon, wala siyang ibang tinutukoy kundi ang ating Panginoong Hesus na siya ang bukal ng tubig ng buhay. Ito yung isang inaawit natin, di ba? Sa English ay, as the deer panted for, yan. The waters of my soul long and after thee. Ito yung mga isang halimbawa na ang mga manunulat ng Salmo ay inspired sila, Pastor. Sila ay kinasihan ng Banal na Espiritu upang lahat ng mga magbabasa nito, lahat ng mga aawit nito ay mapalapit sila hindi sa kanilang sarili, kundi mapalapit sila sa Diyos na manlalalang, sapagkat ang aklat ng awit ay recognition sa ating Panginoong Diyos. Kaibigan, kaya napakaganda ang ibig sabihin nito. Yung inspired psalmist. Yeah. Bagamat, Pastor, ang aklat po ng mga awit, mga kapatid, sa ating po mga taga-subaybay, ay nangungusap ito, nagsalita po nito mahigit sa nakaraang pong 25 siglo, ay tumatawid ito, it transcends even to us today and even to the future sa ating henerasyon, na ang pinatutungkulan nito ay palakasin ang lahat po ng henerasyon na darating sa pagtitiwala sa Panginoon. Ang gusto ko dito sa binabasa nating mga awit ngayon ay isa pang punto na ang resonating theme, yung nangingibabaw na tema ng awit ay pagsamba sa Panginoon. So ang tema po nito ay nakasentro po ito sa Diyos. So yung pinalalakas po tayo na ang mga aklat ng mga awit ay ganap na nakasentro sa Diyos. Tandaan po natin yon. Kaya ang bawat isa po sa atin ay mabibigyan ng katatagan na sa lahat ng mga karanasan na pinagdadaanan natin, kalungkutan, hinagpis, katuwaan, lahat po, kahit po ng thanksgiving, lahat po ng ekspresyon na mababasa po natin dito sa banal na kasulatan sa aklat ng mga awit partikular, ay inihahatid ang bawat tagapagbasa na nakasentro po sa pagsamba sa Diyos. Ang maganda po dito ay binibigyan po ito ng historical background na ito palang mga awit ay ginagamit ng mga himno para itanghal ang Diyos. Yun po ang maganda dito Kaya kung isinasuggest po ng ating pong author ng ating lesson, mga kapatid, Pastor Ray, na kung maaari sana ay
matutunan nating awitin ng sarili nating tono. Oo. Yung mga awit. Kasi halimbawa po, ako ho'y meron dito, Pastor Rick, ang ina, nag-asdadir ka. Mayroon ka rin. Meron ako ditong mga awit, Psalms 5:1-3. Ito'y narinig ko, napakagandang tono nito. Tuwing tayo ay mananalangin, siguro i-consider natin to, no? Kakantahin ko, Pastor Ray, pwede ba? Sige. Kanta mo, para malaman Para ng mga bahagi ng ating kapatid, no? pag-worship, di ba? Oo, Ng sample ating yan. study. Sabi ko na, Psalms 5:1-3. Siguro alam din itong awitin ng ating mga taga-subaybay. Give ear to my words, O Lord. Consider my meditation. Oo. Hearken unto the voice of my cry, my King and my God. For unto thee will I pray. My voice shalt thou hear in the morning. O Lord, in the morning will I direct my prayer, unto thee will I look up. O, di ba? Ang ganda. Pagka inawit natin, patungkol sa Diyos, awit ng papuri sa umaga, panalangin, na itinatanghal natin ang kadakilaan ng Diyos. Doon nagiging meaningful sa atin ang pagbabasa ng mga awit na mabilis nating nailalagay sa isip at sa puso na bumabago ng ating mga relasyon sa Panginoon. Ito yung transformational reading of the book of Psalms. When we read it according to the purposes ng mga panahong ito'y ginagamit sa panahon ni King David. So all the people who use this, especially yung Songs of Ascents, they are referring back to the experience ng Israel ng kanilang maranasan ang pagpupuno ng Diyos sa lahat ng kanilang pangangailangan sa ilang na sila inihahatid doon sa lupang pangako na kanilang pupuntahan. Ang ganda. Napakaganda, Pastor. Kumakanta ka pala talaga. Ito'y, alam nyo kaibigan, ang pagbabasahin mo lang itong awitin na ito, itong aklat na ito, babasa-basahin mo, may memorize mo naman, pero pag inawit mo na, mas madali mo nang may memorya at Yeah. may iiwan sa iyong isipan. Siguro Kaya- Pastor Joel, i-encourage natin yung ating mga taga-subaybay na mag-submit kayo ng inyong mga nabuong mga tono sa mga awit na ito. Oo. Para pag tatapos po ng ating pag-aaral ay may padala na tayo sa music department na Oo. mga mismong tono na ang composition po ay galing po sa awit ng mga awit. Oh, totoo yan. Sa Actually, awit ng- pag panahon ng Let's Worship ng hapon, ng Sabado, makikita natin ang mga kabataan na umaawit na sila dito. Galing sa salmo. Galing sa Salmo. Mm. Ang kanilang mga inaawit. Amen. Hindi kung ano-anong mga inaawit na ngayon. Amen. Dito, para ito'y maisaulo ang salita ng Panginoon Diyos kasi may panahon na mawawala na ito. Okay. Kaya kailangang isaulo na ang salita ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng pag-awit, kaibigan. Ganda. Kaya, Pastor, Kaya na-curious tuloy ako, Pastor. Paano kaya yung mga early church, ano yung paano nila nilalagyan ng tono? Paano nila inaawit? Kasi even, di ba, maging sa kulungan sila, mabanggit natin sa Book of Acts na umaawit sila ng mga himno, mga papuri sa Diyos. Kaya naisip ko, paano kaya nila to nilalapatan ng Tama. tono? Mm, Hindi tama. lang ito merely reading ng Book of Psalms. Siguro, Mm. meron din silang mga tawag dito kung paano maglapat ng tono. At bago ko pala makalimutan, Pastor, when reading Psalms, wag din natin kakalimutan na gamitin yung tinatawag na poetic device. Doon makikita natin na kung bakit minsan may mga repetition of words, kung bakit parang nauulit siya. Oo. Kasi parang ganito, normal yon sa mga Hebrew poets na may, although sabi ng mga ilang scholars, hindi na ma-retrieve pa yung ibang mga poetic device. Pero makikita natin una-una yung sa word na parallelism. So when reading Psalms, kasi ang title natin, How to Read Psalms. So in order for us to understand the book of Psalms, kailangan tingnan natin yung parallelism. Like Pare-pareho. May binabanggit na example sa Psalm 103 verse 1 siguro, Pastor, if ever mabasa natin sa sa Tagalog, mga awit kapitulo 103 talatang 1. Tingnan natin yung example ng parallelism. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko. Ang lahat
ng nasa loob ko. Purihin ang kanyang banal na pangalan. So binanggit yung word na kaluluwa ko. Okay? Tapos sinundan ng ang lahat ng nasa loob ko. nasa loob ko. Pareho yun. It does not only talk about sa physical aspect, sa emotional aspect, kundi lahat. Pagkabuo ng pagkatao. Pagkabuo ng Buong one's pagkatao well-being, yung pagkatao mo. So, when reading Psalms, pag ang mga awit, nagsabi ng mga ganung words, hindi niya lang tinutukoy yung emotional pain niya. Kundi tinutukoy niya even his physical pain, lahat, spiritual pain niya, disappointment niya sa Panginoon, kailangan maintindihan natin yung aspect na yon. Pangalawa, Pastor, meron din binamagit na image sa ito, napakaganda nito. Pag pinag-aralan natin yun sa Bible, di ba? Yung paano ginagamit yung image. Halimbawa, sa New Testament, binanggit ni Jesus yung parang siyang inahin na gusto niya lahat tabunan ng kanyang mga pakpak. The imagery yun eh. So maging ang Book of Psalm, gumagamit din ng imagery. At marami. At marami lang, isa lamang to sa example, Pastor, 17 verse 8, Pastor. Gaya ng itim ng mata, ako ay ingatan mo. Sa lilim ng iyong mga pakpak, ako ay ikubli mo. Diba? So ginamit yung lilim ng iyong pakpak. Ibig sabihin, pag binanggit yung mga lilim ng pakpak na yun, nangangahulugan ito, safe tayo sa Panginoon, protected tayo ng Diyos. Yeah. So when the psalmist used yung word na, kumbaga may refuge sa Panginoon, merong yung imagery ng pakpak nagpapatungkol sa, wow, safe pala ako sa Panginoon. Ang Panginoon, ang aking pastor. Pastor, Ang diba? Panginoon, ang aking malaking bato. Ay, mga salita na binabanggit dyan sa Biblia. Imagery. Meron pang isa, Pastor, maganda mabanggit din natin yung word na merism, isa sa poetic device na ginagamit. Siguro, Pastor, maganda mabasa natin sa Psalm 88 verse 1. Ano naman po ang ibig sabihin nito? O Panginoon, Diyos ng aking kaligtasan, ako'y dumaing araw at gabi sa harap mo. Kumbaga parang ito, pag araw at gabi. So, pag sinabi natin sa araw at gabi, parang walang tigil ng pag-iyak to. So yung pala yun, pag ang salmo gumamit ng mga ganung words, araw at gabi, parang ano ito eh. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Parang everyday na lang may pag-iyak, may mga pagluha. Mga sufferings yan. Suffering. Hindi lang basta literally saying na, okay, araw, gabi, yun yung pag-iyak mo. Kundi ano to, consistent na nahihirapan ka sa ganitong sitwasyon. Although marami tayong pwedeng gamitin pa para maintindihan yung Book of Psalm. Pero nakita ko dito, Pastor, dynamics ng human language. Dito ko nakita na sa Book of Psalm, nirerespeto ng Diyos yung language ng tao. Yung damdamin natin. Kaya may mga na-encounter tayo minsan na, huwag kang umiyak, ano lang yan. Wag Lilipas din yan. Lilipas din yan. Pero hindi eh. Sa Book of Psalm, makikita natin, no, hindi. Sige, umiyak ka lang. Parang, parang sa akin, Pastor, reflection ko dito, nangungusap ang Diyos, umiyak ka lang. Sabihin mo lahat sa akin. Minsan may pa tayo, nagiging tabu pa minsan. Huwag ka magsabi ng discouragement mo sa Diyos. Masama yan. Hindi magandang magsabi ng sama mo ng loob sa Diyos. Lang ba, maging sa corporate worship natin, may sasaway sa atin. Pero, Pastor, ito sa Book of Psalm, binabanggit, sabihin mo lahat ng disappointment mo sa Diyos. Yung mga bagay na yung pala, normal yan, Pastor, sa manunulat ng sinasabi niya talaga yung discouragement siya. So for me, Pastor, if ever na maging sa mga viewers natin, may pinagdadaanan sila, sabihin talaga natin yung disappointment natin sa Panginoon. And for me, God understands our pain. God understands our language. And naiintindihan ng Diyos kung anong sasabihin natin. Hindi yun curse, hindi yun, for me, hindi po kasalanan based sa aking pag-aaral nito. Hindi sa kasalanan, nirerespeto ng Diyos ang human language. Basta as long as, Pastor, na ito ay nakasentro sa sovereignty ng Diyos. Correct. Yung pagkilala na hindi lang sa mga magaganda ang Diyos natin mapupuri, kundi pwede tayong umiyak sa panahon ng ating pagkabigo at kalungkutan. Takot, pwede natin sabihin sa Diyos. Dahil mabuti nang tumawag tayo sa nakikilala natin Diyos kaysa magsabi tayo ng mga salitang nakaka-discourage na hindi kilala ang Diyos. So mas maganda pa rin na tawagan natin ang ating Panginoong Diyos. So, ibig sabihin, tinuturuan tayo dito sa libro ng awit na we can express kung ano yung talagang saloobin natin. Hindi tayo binabawalan ng Panginoon. At meron pa pala, Pastor Joel, Pastor Ray, yung pag nagbasa po tayo ng mas ma-appreciate po natin ang disenyo ng ating pong pagbabasa ng Salmo kung meron po tayong makikita ng mga chiastic form, yung unang statement ay makikita natin yung relasyon sa huling statement. Mauulit. Ulit-ulitin para makita natin yung pagdidiin.
tungkol sa pagpapakilala sa Diyos. Tandaan po ninyo mga minamahal, huwag ho kayong hihiwalay na ang sentro ng pag-aaral ay palaging nakasentro sa Diyos. So every time na magsasalita po ang mga awit, mga salmista, ay ang kanilang itinuturo sa anumang uri ng mga lingwaheng ginamit, balikan natin ang Diyos. Palaging Diyos, si Kristo ang kinauuyan ng mga pagbabasa. Sama pala natin, Pastor Ray, yung word place kasama sa poetic device. Sa Psalm 96 o mga awit 96, Kapitulo 4 at 5 po, Pastor. Sapagkat dakila ang Panginoon at karapat-dapat na purihin, siya ay dapat katakutan ng higit kaysa lahat ng Diyos. Sapagkat lahat ng mga Diyos sa mga bayan ay mga Diyos-Diyosan. Ngunit ang Panginoon ang lumikha ng mga kalangitan. Kumbaga may contrast dito ng power, Pastor. Yeah. May contrast ng power. Kumbaga kung ako yung author, kumbaga parang kung ikaw babasa nito, makikita ng author meron siyang understanding na wala talaga nakakahigit sa power ng Diyos. Kumbaga although binabanggit dito yung word na Elohim, pwedeng gamitin sa gods, or yung Elilim, pero merong contrast ng message dito. Higit na makapangyarihan yung Diyos ng mga awit kaysa sa gods ng nations. So it only concludes, mga kamanggagawang pastor, na maaring may mga kapangyarihan dito sa lupa. May mga nagra-run over us, nahihirapan tayo. Pero isa lang ang ibig sabihin. Sa lahat ng pinagdadaanin, there's only one power that controls, who rules. Meron lang isang kapangyarihan na pwedeng manguna sa atin. Walang iba ko yung kapangyarihan ng may-ari ng langit at lupa. Amen. Ang ating Panginoong Jesus. Ang ganda. Ganda. Napakaganda, kaibigan, ang ating leksyon ngayon na tuturuan tayo kung paano natin babasahin, paano natin i-approach na pag-aralan ang aklat ng mga awit, sapagkat ito'y inaalala natin na lahat ng mga ito ay nakatuon sa ating Panginoong Diyos. Ito yung mga sumulat nito ay yung mga karanasan ng mga taong nananampalataya sa Panginoong Diyos na hindi bumibitiw sa kanilang pananampalataya sa Panginoong Diyos. Kaya ganun din tayo. Habang tayo'y patuloy na tumatatag sa pananampalataya ay dapat nating basahin, kantahin, o kaya lahat ito ay pagbibigay kapurihan ng ating Panginoon Diyos. Kaya kaibigan, huwag nating kalimutan na ang 3 punto ng ating leksyon ay una ay inspired praises. Mayroon tayong inspirasyon na patuloy na magbigay papuri sa ating Panginoong Diyos at pagsamba sa Kanya. Ang pangalawa ay inspirado tayong puno ng panalangin kahit may mga daing. Ay patuloy tayong tinuturuan na nananalangin para mas malapit ang ating ugnayan sa ating Panginoon Diyos. Ang pangatlo dito ay inspired psalmist. Ang mga sumulat na ito ay nagkaroon sila kinasihan ng banal na espiritu, kaya maaring ito'y patuloy na nagbibigay sa atin ng katatagan, pag-asa ng kaligtasan na ang Panginoong Diyos ay hindi nagpapabaya sa bawat isa sa atin. Kaya may mga panghuling mensahe tayo. Pastor Jerry? Gusto ko na lang magbahagi galing mismo dun sa ating lesson, mga minamahal na mga taga-subaybay. Sa mga awit, makikita natin ang malawak na sakop ng emosyong tumatakbo mula sa mataas na paggalang hanggang sa malalang kalungkutan ng tao. Kahit isinulat pa ang mga awit ng higit sa 25 siglo na ang nakalilipas, tumatawid o i-transcend ang mga ito sa panahon kung kailan sila isinulat at nananatiling napakahalaga sa ating panahon ngayon. Ngayong trimestre, ihikayatin ng bawat isang miyembro sa klase na magdasal at gumamit ng mga awit na ito na gawin itong personal na panalangin. So yan po ang ating pong panawagan sa bawat isa. Tandaan po natin na ang aklat ng mga awit na ating pong pinag-aaralan ay personal po natin na mga mararanasan din ang pakikipag-ugnayan ng Diyos sa ating buhay. Pastor? Ang aklat ng mga awit hindi lamang nagtuturo sa isang espesipiko na lengguwahe, espesipikong tao, kundi sabi nga ni Pastor kanina, it transcends sa lahat ng kultura, nangungusap ito kasi everyday experience ito, nararanasan natin. At isa pa sa dapat na makita natin ito, hindi lamang to basta ginagamit sa temple services, yung adoration.
it should be a way of life. Yeah, way of Every life. day, kahit na, alam mo yun, ang dami mga threat sa life natin, ang dami nating pinagdadaanan, ang dami mga pain, suffering, pero dapat wag mawawala as indicated sa Book of Psalm, dapat manatili yung pagpupuri sa Diyos. May mga nabasa ako, maraming article, Pastor, na sobrang nakakatulong pala sa emotional and alam mo, physical well-being ng isang tao na lagi siyang may pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos. Kumbaga kahit na mabigat yung sitwasyon, nananatili yung kanyang focus. So para sa akin, pag binigyan natin ng focus yung ating life sa Diyos, hindi marami mang kabiguan pero at the end of the day, makikita natin na meron pa rin pagtatagumpay sa Diyos. Kasi sa Book of Psalm, hindi lang lahat puro kalungkutan, puro mga galit or what. Sa dulo, di ba, mababasa natin, may victory palagi. So, it only gives us a clue na sa life natin, marami tayong pagdadaanan, marami mga problema, sigalot, current situation, pero sa dulo, pag nanatili tayo sa Diyos, nananatili tayo nagpupuri, ang victory laging ibibigay ng Diyos sa life ng mga nagtitiwala sa Kanya. Amen. Maraming salamat, Pastor Joel, Pastor Jerry, sa ating pag-aaral. Kaibigan, patuloy kang susubaybay sa ating pag-aaral, sa programang Oras ng Pag-aaral dito sa Hope Channel Philippines. At makikita natin na ang Panginoong Jesus ay patuloy na nagpapalakas sa atin. Patuloy tayo nagbabasa sa kanyang mga salita at pinapag-aralan ngayon ang aklat ng awit sapagkat hindi tayo nagkakamali. Sapagkat minention ito ng ating Panginoong Jesus na ang aklat ng awit ay nagbibigay sa atin ng paalala na patuloy tayong naglilingkod sa ating Panginoong Diyos at hindi siya nagpapabaya sapagkat siya ay tunay na Diyos na nagmamahal sa bawat isa sa atin. Kaya kaibigan, purihin ang Panginoong Diyos. Ang Diyos ay nagmamahal sa iyo kagaya ng pagmamahal namin sa iyo. At bago tayo magtapos, at makakarinig tayo ng isang awitin. Pagkatapos ay hingin natin si Pastor Joel sa isang panalangin. Ang kalayaway naglalayo sa'kin. Sa'yo, Panginoon, ang oras ay nasayang din. Di ko kayang tiisin ang kirot ng damdamin. Tuwing nadadapa ako'y lubhang nasasaktan. Pag-ibig mo lang ang siyang kagamutan. Panginoon, ako'y nagbabalik. Patawad ang aking ibig. Ikaw lang ang magbabago sa'kin. Kalooban mo ay susundin. Pag-ibig mo'y aakinin. Nawa'y makapiling ka, Panginoon, aking hiling. Minsan natatakot, ano ang darating? Dahil sa iyo, alam ko ang aking gagawin. Ako'y binubuhat sa daang malubak. Pag naliligaw, di mo ako iniwan. Pag-ibig mo ay laging nakalaan. Panginoon, ako'y nagbabalik. Patawad ang aking ibig. Ikaw lang ang magbabago sa'kin. Kalooban mo ay susundin. Pag-ibig mo'y aakinin. Nawa'y magkapiling ka, Panginoon,
Tayo po ay manalangin. Salamat dakilang Diyos sa mahalagang mga mensahe na inyong ipinarating sa amin sa pamamagitan ng aklat ng mga awit. Nakita namin ang kapangyarihan mo, nakita namin ang pag-ibig mo, nakita namin na kayo ang Diyos na hindi nakakalimot sa iyong mga anak. Nakita namin maraming pag-iyak, maraming kalungkutan, maraming mga disappointment maging sa mga sumulat nito. Subalit nakita rin namin na ang inyong presensya ay nananatili at hindi ninyo nalilimutan ng inyong mga anak. Ganon din ang aming panalangin maging sa mga nanonood sa amin na maaaring sila ay may mga personal na dalahin sa buhay, maaaring ang ilan ay may mga hindi maipaliwanag na sitwasyon. Subalit umaasa po kami, kagaya ng aming pag-aaral ng aklat ng mga awit, palaging merong pag-asa kapag ka nananatili kaming nagpupuri sa Diyos. Palaging merong alok ng kaligtasan, pagtubos, at ng pag-asa na meron kay Jesus. Kaya nais naming itagubilin ang aming buhay sa inyo, pagpalain niyo po kami, ipinapasakop namin sa inyong aming buhay, nawa marami pa pong mga mahikayat at lalo pang ma-inspire sa programa ng Oras ng Pag-aaral. Salamat sa pagpapatawad ng aming pagkakasala. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat kaibigan sa patuloy mong pagsusubaybay sa programang Oras ng Pag-aaral. Purihin ang ating Panginoong Diyos.